Nakalaban po ni Grandmaster Magnus Carlsen yung pinaniniwalaan niyang pinakamalaking potensyal na maging ka-level niya at some point na si Grandmaster Alireza Firouzja sa kakatapos lang na Esports World Cup 2025. Matindi po ang mga pangyayari. Makasabay na kaya si Alireza kay Magnus? Abay, tingnan po natin. Pero bago tayo tumungo sa laban, sabihin ko lang po yung format ng laban nila, no? So meron pong dalawang match-up na kung saan 4 games po iyon. So unahan lang po maka 2.5. Pag naipanalo mo yung dalawang match, ikaw na po ang champion. Pero pag nag 1-1 yan, ang mangyayari, another match-up pa na 2 games lang, unahang maka 1.5. Of course, every time magtatayong match, binibreak yan by using Armageddon. Ano bang nangyari? Ito po, matindi. Game 1 pa lang, nagkabasagan na. Tingnan nyo po, no, medyo bibilisan natin kasi I'll try to cover all the games as much as possible. So puti po dito si Magnus D4, Knight F6, C4, E6, Knight F3 at ito na, Katalan na kung saan paborito ni Magnus. Nag-bishop lang sa may D6. Itong si Alireza na medyo na-surprise si Magnus dyan. Kasi ang pinaka-common po is Bishop E7 and Bishop B4. Tapos iba kumakapture. Pero Bishop D6, aba, kakaibang Katalan yan. Pagka Bishop D6, Bishop dito si Magnus, nag-castling, and then Knight C6 na talaga naman. Medyo nag-isip na talaga si Magnus dito. Ano yan? Ang ginawa po ni Magnus, nag-Knight C3 lang develop and then kinapture na ni Alireza. Ito pong C4 na tinirahan ng Queen A4 para mabawi yung pawn. Pagkatira po ng Queen A4 in E5, yun pala yung idea ng Bishop D6. Gusto niya pong makapag E5, yan, suporta yan dyan, at makalabas yung Bishop dito later on. Anyway, Magnus Carlsen, tinulak lang yan eh. At pagkatulak, nag-Knight B4. Ito pong si Alireza hitting the pawn on D4 na sinagot ni Magnus ng isang sacrifice. Knight takes E5 lang. Anong meron? Bakit pinakain? Pagka-takes mo kasi, makakain po ito pong kabayo. Kaya ang ginawa ni Alireza, nag-Knight takes to D5 muna eh. What's the point? Libre yan, coach ha? Libre, pero libre din kasi yung kabayo doon. So instead na kainin agad, since makakapture din yung Knight sa B4, tumikim muna sa D4. Anyway, Magnus Carlsen nag-Knight takes to C4. Syempre, bago mo nga namang kainin. Na sinagot ni Alireza ng Knight takes C3, nagkakainan, and then Bishop lang po sa may C5. So according sa engine evaluation, this is equal. So ang naging position po nila, kung titingnan nyo po, isolated pawn, pero kailangan kasi tingnan nyo naman itong bishop hindi makadevelop, no? Tapos may mga ganong pressure. So ginawa po niya, nag-bishop E3, pinalit yung bishop, nag-queen lang sa E7, nag-rook na nga sa B1, hitting the pawn on B7, at sinagot lang ng C6, kinapture yung pawn, tumira doon, and then queen to B4. Ito pong si Magnus na napakatindi. Alam nyo kung anong plano niya dyan? Gusto pong mangyari ni Magnus, i-takes mo, may heal yung pawn structure, may tulak, may pressure sa long diagonal, ma-open din naman yung fight. Kaya nga po umiwas yan. Pagka-iwas, nag-bishop F3, hitting the queen, na sinagot ng bishop to G4. Ayun. Ang tanong, coach, bakit pinakain? At yun na nga yung nangyari. Pinakapture po yan kasi may bawi dito. At pagka-takes mo ganun, may capture dito. Pagkatira ng Knight E5, hitting the queen and the pawn, may bawi o kain sa C3 kasi mababawi naman po sa may C6. At yan po ang nangyari. Ito po ay very equal according sa engine evaluation. Ang pinakasimpleng tira na nga lang daw po, mag 8-6 ka pasingaw. Pag nagpasingaw ka, example lang, hindi po ito tinire. Pag nag 8-6 ka, capture dito, kahit tirahan mo ng queen A3, babalik mo kabayo, kain dito. Very equal, malamang sa malamang matabla. Pero balik po tayo doon kasi si Alireza hindi nagpasingaw. Ang ginawa, nag queen A3 immediately na mali. Queen A3 immediately, what's the idea? He wants to defend the pawn. Bakit ko ipapakain? I-defend ko na yan, may pressure pa ako dito. Diba? Yun ang mas maganda. It's true. Maganda yun kung ganun lang. Kaso Magnus Carlsen was able to find a brilliant move na kung saan lalamang talaga siya. Ito po yung simple Knight B8 move
pinakain lang yung kabayo. Ang pinakatema niya lang po, he wants to take the rook kasi libre hinarangan ni Santore. Ang tanong, coach, libre nga, kainin lang natin. Aba, pwede kasi i-sacrifice yung Reyna. At dahil wala po siyang pasingaw, pag kinapture mo yan, pakita ko lang anong mangyayari at takes, persado kang iharang yun, and then kakapturein lang, takes quality up na malinis. Ibalik ko lang po, no, kasi hindi nga ginawa yan. Ang ginawa po is this, nagkain na lang po sa may A2 na kung saan tumakbo yung Reyna at ito po ay quality down. Ang matindi, tingnan nyo nangyari, nagtulak na sa wakas, pinalit yung tore, ginanon, takes angat, ayun, nahamon. At pagkahapon, this is easy na. Nahamon na bumagsak na yung pawn. At ito is just a matter of technique. Lagi kong sinasabi kasi completely winning na to. Medyo papalitin lang ang mundo ng kalaban. Ayan, dadahan-dahanin. Pagdating sa oras, very healthy pa rin naman kasi yung time ni Magnus. At pagka F4 nga, hindi na napigilan, hindi na natiis ni Alireza, nag-resign na. Kasi po, may ganito na po na pwedeng gawin. In case po kasi na pumunta ka dito, hindi na kasi makagalaw yung knight, ipipin ka. At pag ikaw ay umangat, capture lang, isa-sacrifice na po yan. Ganyan po ang magiging tema. And then mag-H4, whatever you play, tira ka ng F5. Ayan, no, capture, takes, lapit ka dito, ganun, babagsak, and that is easy win for the side of Magnus. So, panalo po agad. Game number 1 si Magnus. Ano nangyari game number 2? Wow, game number 2, very interesting. Nauwi po sa tabla, pero ito ang interesting part. Look carefully at the time of Magnus and Alireza. 14 seconds na lang. Ito pong si Alireza, 2 minutes si Magnus. Tandaan, walang incremento. Maraming beses natin nakita yung dirty plugging na tinatawag na kung saan kahit natabla, hindi tinatabla, inuubos yung oras sa kalaban kasi talagang matatalo sa time 14 seconds Pero si Magnus, tinabla niya. Tingnan natin kung paano muna umabot yan na. Dito po yun Ayan, punta tayo dito. Ayan. So dito po, ang tinira po ni Magnus, rook B5. And then kinapture po yan, takes. At nagblunder si Alireza, tumira po ng king to G2. Mali. Bakit mali? Losing pala yan sa endgame dahil may tiradang B4. What's the difference sa tinira ni Magnus na king E6? Ito po kasi nangyari, equal daw yan. Ayan na nga, ganyan po nakapag C3 na Ayan, ganyan yung nangyari. And then nauwi na to sa tabla. Actually, kung wala pong C3 pala yan, ang play po dapat ni Magnus dyan is to get a pass pawn. Dapat ganito daw po. Ayan, dapat ganyan. Kaso pag may C3, B3 setup kasi, the difference is pag tulak mo dito, gaganito lang. And then tirahan mo lang daw yan ng king F2. At pag nag G3 ka dito, bantayan mo lang. Hindi po yan completely makalapit. At hindi niya naman po maiwanan para papasok siya sana dito. Walang dadaanan Kasi pag nandito ka na intending to go B4, tirahan ka ng A3. Hindi makadaan yung king. Ang pinaka-access niya lang dito, pero hanggang dyan ka lang kasi matitempohan ka dyan. Example po, pakita ko lang. Ayan, ganyan po ang mangyayari, no? Ayan. Ganyan po ang mangyayari. Tapos pag nandito na, eto na next step mo, tirahan ka lang ng king F1. Every time na pupunta ka dito, babarahan ka dito. Ganyan po ang mangyayari. So, mauwi po yan sa tabla. Ngayon, balik tayo doon sa part na pag ikaw ay B4, anong diferensya? Pag nag-B4 ka kasi at naulit po yung mga tiradang ganon, ayan ulitin natin yan, ganyan ang big difference po niyan is pagkatira po ng tiradang ganito, tulak, ganyan lang, pwede po siya actually G3. What is the difference? Kasi magki-king move lang naman, ganun pa din, di ba? Saan ka papasok dito? Babantayan natin dito. Anong tira mo? Masusugsuang ka. Kailangan mo magtulak ng pawn kasi nakatungtong dito yung king. Wala kasing C3. Pag nagtulak ka kahit anong pawn, eto lalapit na doon. Pag nagtulak ka dito, ganun. Pag nagtulak ka, capture. Pag bumalik ka, lingisay ka dito. Mauubusan ng tira. Kaya napaka-importante ng B4 na tira na yon na hindi nakita ni Magnus. Ngayon, ang interesting part is this. Tuloy natin yung laban. Ayan, 17 seconds, 16. I thought in this case, ipa-plug down siya ni Magnus. Kasi, ayan, baba ng oras. Pero,
Nag-king E5 siya, pumunta doon, nag-try sa kabilang side, gumanon, and then bumalik, gumanon, bumalik si Magnus, bumalik lang, and then bumalik. Nauwi sa tabla at hindi niya po ginamit yung dirty plugging. Kasi actually dito po, pwede niyang itry yan, ilang moves pa maaabot nila siguro, baka aabot pa sila dito ng around 30 moves siguro. Ayan, mauubos yung oras ni Alireza dyan. Or if not, kung ayaw mong matabla agad, mag-gain ka lang ng tulak muna dito. Another 50 moves yun. Maubos talaga yan. Bibilisan mo lang 2 minutes pa si Magnus. Tapos mamaya magbe-break ka na naman dito. So I think he can easily win this on time. Pero hindi niya po ginawa. Ang hindi ako sigurado dito, aksidente ba yan na natabla dahil nagkaroon ng repetition of position? Or talagang Magnus being GOAT, talagang pinapakita niya, I don't need to do that, I can win you in the game. Yun ang tanong. Pwede tayo mag-speculate pero move on tayo sa next game. So ang score po ay 1.5 in favor of Magnus at napunta sila sa game 3 na kung saan natabla na naman. Ayan o, 7 game. Nauwi sa tabla. And then game number 4, ito po yung nangyari. Itim dito si Magnus. Italian game ang nangyari. Bilisan lang po natin. Let's reach the crucial position. Ayan, nakuha ni Magnus yung gitna. Oh. Grabe ginawa ni Magnus dito Binigyan niya po ng matinding sacrifice. Ang ganda ng A5 ni Magnus. Winiwiken niya po yung C5 para mabuhay yung bishop. So tinirahan lang po yan ng D4 which is a mistake. Ang tamang tira daw po is equal kung knight F5. Ayan, gamitin mo yung knight, pwede pumasok dito. But for some reason, inunod niya po yung D4. Tapos, tingnan nyo yung oras. Ang bagal ni Alireza. Ang laki na lamang ni Magnus sa oras, no? Halos 5 minuto. Grabe, laki nun. Walang increment Anyway, kinapture po yan. Rook takes E8, capture, and then nag-takes. Tumira po ng Rook D8. Mali pa nga, pero okay lang. Umiwas. Pagkaiwas, nagkaroon po ng pawn takes. Rook takes, hitting the pawn, dinipensahan yung B7, bumalik, and then nag-bishop takes C5. Ngayon, libre yung bishops o yung pawn sa may C5. Bakit? Pinakain lang yan. What's the reason? Aba, akala niya po meron siyang napakagandang tactics na win C5. Anong meron? Attacking the bishop, doble atake sa kabayo. Pero Magnus Carlsen, wala. Hindi totoo yan kasi meron akong simple sacrifice. Boom! Pinakain Anong meron? Pagka takes, knight D3, takbo, libre yung kabayo. At dahil doon, winning na naman si Magnus. Up by 2 pawns. Yung king nasa gitna. Less than a minute si Alireza. Tumira ng check. Pagkaangat, umangat doon yung reyna, chinek, binarahan lang. Tapos tumira ng rook to E7, intended to take. O kaya pag na-exchange, may pressure. Nakalimutan niya. Mati na siya. At dahil dyan, nanalo sa first match-up, ito pong si Magnus. So, sa second match, pag napanalo niya, champion na siya. Ganun po ulit yung second match. At ito ang kabigla-biglang pangyayari. Game 1 pa lang po ng first match. Tingnan nyo po tingnan nyo. Puti si Alireza. Bibilisan ko lang. Ipapakita natin yung mga pangyayari. Grabe ka-aggressive si Alireza. Ang weird na ng mga laban. Iba yung opening pero napunta sa symmetrical na close lang. Pero eto kahit close lamang po dito si Magnus. Lamang po si Magnus, slightly better ang itim. Ayan at ang ganda ng mga tira dito ni Magnus. Knight jump there with the intention of playing B3. So ang ginawa, inatake yung kabayo, umatras lang, pinipressure po ito, no? Tapos nag B4, B6 lang, Talagang inaatake, Queen A, D7 hitting the knight. Ganyan po ang nangyari. At ito pong posisyon na ito ay completely better for the side of Magnus. Kuha niya yung file. Medyo pangit yung kabayo doon. Lakas ng bishop dito. The knight is not doing anything there kahit na aktibo. Grabe, lamang na lamang si Magnus. Pagdating sa oras, look at the time. 5 minuto halos na naman ang lamang ni Magnus. Lagi na lang ganun, ang laki na lamang sa oras. Nag-Queen B4, nag-develop, nag-F6, pumasok doon, gumanon, umikot yung kabayo. Ang pinakamabilis daw kasi dito, Queen C2 na The idea is to go Rook C4. Pero gumalaw pa yung kabayo, pumasok yung, umatas din yung kabayo niya. Ayan ang nangyayari, bibilisan ko lang kasi dito 1 minuto na lang po si Alireza. Ayan, as you can see, engine bar is saying
Definitely better for Magnus. Ayan, no? Eto, winning na nga kay Magnus, eh. Ang tira na lang daw po dito, G5 na ginawa naman niya. Pagka G5, nag-E4 na sinagot ng Pontex lang, kinapture, and then kabigla-biglang blunder ang pinawalan ni Magnus. Alam niyo kung ano? Kasi eto ang pinakasimple. You capture on that night. Eto dapat ang tire. Capture ka lang dyan. Of course, babawiin. And once bumawi na, rook c4, kain ka na naman dun. Ang dami mo ng lamang. Grabe na yung pressure na binibigay. Pero Magnus Carlsen, eto yung kabigla-bigla. 36 seconds na lang si Alireza. Almost 5 minutes pa si Magnus. Tumira po ng knight takes e4. Mali, biglang lumamang ang puti sa simpleng tirang rook e2. Libre yung pawn, pero after rook e2, the queen, walang square na pupuntahan, mawa one piece down siya. Ganun ang mangyayari. Kaya sabi ni Magnus, well, mawa one piece down ako, lamang naman ako sa oras, you only have 24 seconds on the clock. I think kaya niya itong i-flag down. So, ang ginawa niya po, nag-knight takes f2, kinapture yung kanyang tore, knight takes h3, kinapture and then take. So, ang ending po, pinalit ni Magnus yung reyna. Ang kapalit po ay rook and knight. So, this is still not easy. Winning po, obviously ang white, pero wala po siyang oras. Ang bilis nga lang tumira ni Alireza, nag-d5 po siya. Nag-g4, hitting the bishop, tumakbo, tumira po ng capture, takes, and then nag-knight f6, hitting the bishop, bumara, nag-king move, tumira po ng queen e7, nag-a5, na tinirahan lang ng queen b7. Tingnan nyo yung oras ni Alireza, 15 seconds on the clock, gumanon, kinapture lang, chumek, umangat na naman, kumapture sa h2, nag-queen sa may c4, gumawa ng pass pawn si Magnus, pero tinulak lang din ni Alireza, kinapture ni Magnus yung libreng pawn, tinulak lang ni Alireza na 10 seconds na lang po siya, tinulak lang din yung pawn, kinapture po yan, takes, and then nag-promote, 8 seconds na lang. Yes, dalawa yung queen, pero kailangan lang gawin ni Magnus is magmakunat. Talagang siguro, iuwi mo yung bishop mo dito, itulak mo to ng konti, dito ka, depensahan mo yun. Yan lang gagawin mo. That 8 seconds, abay, mapapabagsak yan, magpa-plug down yan. But Magnus Carlsen, tumira ng hindi mala Magnus na tira. Mala coach Daniel Bugbog ang ginawa niya. In-idolize niya ako. Boom! Anong meron? Ouch! Sacrifice the rook. Tumira ng bishop, pinin, sabay resign. Sabi ko na nga ba, nanonood sa akin si Magnus eh. Ginagawa niya yung mga specialty natin eh. Sacrifice resign. The question here is this, guys. Look at the time of Alireza. 7 seconds, 0.7. Bakit nag-resign si Magnus? Kasi, ang dali na pong ipanalo. Kung si Alireza kalaban mo, kayang-kaya niya yan. This guy is one of the fastest bullet player sa mundo sa ngayon. So, ang next move po kasi niya, either this, capture, and then mati agad. Mate in 3 moves. Ganun po mangyayari niya. Kuwari, nagtulak ka nito. Ayan, di ka naman kasi makagalaw eh. O, king g8, takbo, capture, and then this is a mate. Pwede gano'n ang bilis. Pwedeng i-pre-move na lahat yan eh. Kaya Magnus, hindi na umasa, nag-resign na. At pagka-resign niya, galit na galit siya. Ganun siya sa ano. Sabi niya, ano ba naman? Galit na galit siya. Ang dami kagayahin si Daniel Bugbog pa. Nakalimutan ko, pogi lang yun. Pero chess ang laban ngayon. Hindi, ganun talaga si Magnus, galit na galit. Pero pag si Magnus nagalit, ano ang nangyayari? Anong nangyayari? What happened next game? Oh, eto nangyari. Next game, boom. Nakabawi agad kay Alireza. This time, eto, ipakita ko na yung pinagkaiba nito sa iba. Tingnan niyo po ito. This is very equal. But once again, Alireza is 25 seconds on the clock. Ang ginawa ni Magnus, wala. Kanina hindi kita pina-plug down. Natalo na ako ng isa, mainit na ulo ko. Aba, ipa-plug down lang kita. Ayan, dinahan-dahan lang ni Magnus yan eh. Oh,
or 12 seconds, and eventually nag-blunder. Equal yan actually, pero dinali siya ni Magnus na ginamit na ni Magnus lahat ng pwede niyang gamitin. Tapos game number 3, ayan na naman. Ayan, oh. Ubos na naman mga sir. At game number 4, medyo dadahan-dahanin natin tong game number 4 kasi Ali Reza in a must-win situation para mapunta sa Armageddon yung second match. Aba, tinirahan lang siya ng alapin. Yan ang paborito natin. Knight F6 tapos tinulak and then Knight F3. Medyo weird yung tinitira ni Ali Reza dito pero somehow nakakuha siya ng magandang posisyon. Ayan, no? So Magnus, medyo surprising lang po kasi tabla lang kailangan ni Magnus eh. Ang gagawin mo lang ganito, castling, okay ka na eh. Pero nagwala pa. Iba talaga ang GOAT, no? Hindi ko kailangan mag-relax. I want to do something. Gusto kong laruin to. Gusto kong durugin ka. Parang ganun nata sinasabi niya eh. Anyway, pag H4, H5 was played, nag-B4 si Magnus na sinagot ng Knight to C7 kasi may B5 na paparating. Pagka Bishop D3 ni Magnus, nag-Knight E6, the Bishop move away. At dito po, Ali Reza, lamang daw at may tira siyang dapat makita to have a shot para po sa Armageddon. Kaso, instead of playing the best move, ang tinira niya po D6 eh. Ang best move po mahirap makita, isang brilliant sacrifice. Ipakita ko lang, Knight takes to E5. Anong meron pagka Knight takes E5? Knight takes E5, libre yan na. Saka ka mag D6. The point is, one pawn up ka, kakainin mo to eh. Pagtakbo, kain dito. Yun ang mangyayari. Ibalik lang natin, after Knight takes E5, what if we capture it with the Bishop? Pag kinapture mo naman yan with a bishop, he can eliminate the knight. At pagka takes mo ng knight, bishop takes one pawn up. Definitely better for the side of black. Pero na-miss ni Ali Reza yun. At etong nakakalungkot eh. Tingnan nyo po yung time ni Ali Reza, no? So, ang dapat niya makita, knight takes E5. Actually, nung pinanood ko yung live, sabi ko, knight takes E5, yan ang iniisip niyan. Kasi ang tagal niyan tumira dito. Pero ang tinira niya po, ay D6 after thinking for more than 2 minutes. That's a lot of time. Tapos na mismo pa rin yung Knight takes E5 at kung titingnan yung oras, same story, lamang na lamang si Magnus sa oras, 3 minutes po, halos ang kalamangan. Laging ganyan yung naging naging laban. Actually, yan yung pinaka-conclusion ko. Kaya natalo si Ali Reza. Sobrang bagal. Wala ata sa kanyang form. Kasi usually mabilis yan eh. Pero in this case, sobrang bagal. Oh. So, ayan. Nagkaikot-ikot. Nagkapalit-palit lang. Pinalit-palit lang ni Magnus. And dito nga, dito po nadali. Blunder po kasi yung E6. Kasi after E6, rook E8, sabi ni Magnus, kuha ng tubig. Bukas tubig, sabay inom. Yung parang content ko, pag winning na, good, alam mong lamang na, sabay inom ng tubig. Yun yung ginawa niya eh. Yan kasi, quality up. And that's it, pansit. It's just a matter of technique. Yan, pinapalit yung bishop, hinamon yung reyna, napilitan na trap, and this is already easy win. And pinapalit talaga lahat ng pyesa. The last move was C6, and Magnus Carlsen is crowned the first ever esports World Cup champion. Congratulations, Magnus. Grabe. Ang galing. Siya na naman. Actually, nakabuo na nga po ako ng matinding desisyon. Siguro, kailangan ko na pong maglaro para po may makatapat na si Magnus. Pero may kondisyon ako. Bawal niya galingan. Anyway, congratulations Magnus. Muli ito po yung Coach PD Master Dignan Kauso. Salamat po sa inyong suporta. Sana nag-enjoy kayo, may natutunan. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye po. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.